Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Welcome now to the program, Your Honor, please. Lahat ng mga may honor, ha? Magandang gabi po mula sa inyong kabuklod sa Himpapawid, Ben Paipon. Good afternoon, good evening, everybody. And welcome now to the program. Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And tonight is June 9, Wednesday. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Hindi na mapigil talaga ito. Bukas makalawa, paggising ho natin. Hindi po Christmas. Election na. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po ang ating programa,
Your Honor, please, at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat sa mga sandaling ito. Pag-uusapan po natin, una, kalagayan po ng ating mga nurses. Alam po ninyo, kahawa-hawa talaga ang ating mga nurses. In hospitals, yung hindi pa po nakakapasok, sabagay, bihira po ang mga nurses na walang trabaho. Kasi kahit pa paano, may trabaho naman eh. Kasi kulang pa ang mga nurses. Problema, kulang na nga po sa sweldo, kulang pa sa trabaho. Ay, nako talaga. So mga kababayan ko po, pag-usapan ho natin itong kalagayan ng ating mga nurses sapagkat may bago na naman dagok sa kanila eh. Alam ninyo, kamakailan lamang ho eh, naglagay po ng employment or deployment cap ang pamahalaan sa mga nurses na maggusto magtrabaho abroad. Ano ang ibig sabihin po nito? Malilimitahan ang mga nurses po natin na lalabas ng ating bansa para magtrabaho sa ibayong dagat. Why do they have to do this? Well, definitely sasabihin po ng ating pamahalaan, tatabin, ikaw naman parang hindi mo alam, meron tayong pandemya eh. Di ba? Oo nga pala ho. Oo nga pala ho. Paano ngayon po yung mga nurses ho natin? Kapiranggot pa rin ho ang kanilang sweldo. At saka tignan ho ninyo ito ha. Salasalabat ho ang mga direktiba galing sa DBM, pagkatapos meron po sa Pangulong Duterte, pero walang sumusunod eh. Eto ha, tignan po ninyong mabuti ha. Eto, wag mo na yung cap, wag mo na yung deployment cap. Hindi muna natin pag-usapan. Mamaya ho natin isasabayan. Pag-usapan ho natin itong sweldo ng ating mga nurses. Okay? Una, DBM. Merong circular ang DBM noong July 17, 2020. Okay? DBM Circular Number 2020-4. Itong circular na ito, mga kababayan, nagtaas sa sweldo ng ating mga nurses. Nurses 1, ito po, naging 32,000 ang kanilang sweldo from 22,000 pesos. Ganda ho, di ba? Galing. Pero in the same circular ng DBM, ito ho ang ginawa. Dinemote po nila yung mga nasa salary grade 15 to 16 ng ito po ang na-demote po itong mga mga nurses from nurses 2 to 7. Demoted po sila from their position to 1 rank. In other words, kung nurse 2 ka, kailangan balik ka sa 1. Okay? And 1 salary grade lower. And di kapantay na ho yung nurse 2 at saka yung nurse 1, yung kapapasok po lamang. Unfair. Sabi po ng mga mas mataas na ho at mas matagal na ho sa serbisyo, which is just fair. Di ba? Okay. So, yan po ang DBM circular dated July 17, 2020. Tinaas ang sweldo ng mga nurses 1, pero binaba po ang sweldo ng nurses 2 hanggang 7 pagkatapos demoted pa sila na pababa pa po ang kanilang sweldo. Nakita po ng Malacanang na hindi po tama ito. Pero ni-reverse po ng Malacanang eh. In other words, the DBM circular, ni-reverse po ng Malacanang with a memorandum circular dated June 1st. Okay? Ni-reverse po ng Malacanang ang ruling at itinaas po ang sweldo ng nurse 2
by 1 grade. Okay? From SG 15 to 16, 32,000 naging 35,106 as of 2020. Last year lamang po yan. Okay? Ni-retain ang posisyon, titles ng nurses 3 to 7, whether LSG. So, hindi na po binago. Maganda na po sana ito, mga kababayan, at tanggap na po. Nagpapasalamat na nga po yung ating mga nurses po eh. Kasi nakita po ng Malacanang merong pagkakamali. Ang DBM, meron pong mali sa ginawang circular ng DBM. Ang sistema ho, hindi sumunod ang mga LGUs sa pasweldo na ipinag-uutos ng palasyo. In other words, walang kwenta itong Pangulo natin. Yan ang sabi ng mga LGUs. Hindi nila sinunod yung direktiba ng Pangulong Duterte through a memorandum circular. Okay? Sa mga tuwido, yung nurses to, dapat po 35,000 ng sweldo, 32 pa rin. So nalulungkot po ang mga nurses natin. Sa kanilang kalungkutan, siyempre, mababawasan po ang kanilang pagnanais na makapaglingkod sa ating taong bayan dito po sa Pilipinas. Ako man ho, mga kababayan, kapag ang sweldo ko hindi nakakasapat sa pangangailangan ng aking pamilya, anong gagawin ko po? Anong gagawin ko? Siyempre, maghahanap po ako ng trabaho, katulad ni Eve Ramos. Maghahanap ako ng trabaho doon sa ibang bansa where kontento po ako. Tama? Tama po yun. Pero ang problema ho dito, mga kababayan, ayaw pong payagan ng ating gobyerno ang mga nurses na ito na umalis ng Pilipinas habang may pandemya ho tayo. Matatandaan po ninyo, nag-offer na, nagbigay na, may direktiban, may budget na rin ho ito, hazard pay, at saka allowances for teachers, pagdagdag ho sa kanilang mga pangangailangan. But the Department of Health, hindi pa rin sumusunod sapagkat nadidelay po ang bigayan. Napakalinggit na nga po ang sweldo. Yung hazard pay, yung allowance pa, nadidelay. Para matatawag na hazard pay yan eh. Kung ibigay po eh. Patay na hong kabayo. So, dito ho natin nakikita ang puso ng ating gobyerno. Walang puso, talaga. When it comes to nurses. Masakit pong sabihin ito, mga kababayan, pero ito po ang katotohanan. Nurses in our country today, siguro sila po ang pinakamababang pasahod. Pinakamababang mga allowances and so forth. Parang walang kalinga sa kanila ang ating pamahalaan. Ayaw ko po sana sabihin yan, pero naiintindihan ko at nararamdaman ko po ang hinanakit ng ating mga nurses. Pagkatapos pagbabawalan mo pa ngayon sila na lumabas ng bansa para maghanap ng greener pasture. I don't think, hindi po totoo yan. Hindi po tama ito sa ating mga nurses po. The government has given raise, karagdagang sweldo para sa ating mga teachers, sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. But why not nurses too? Kalusugan po ang kanilang responsibilidad. Kalusugan po ng mga kababayan natin. Along with the doctors. Bakit hindi po maibigay ang yung karapat dapat na sweldo, allowances and hazard pay sa ating mga nurses? So we call upon this the administration of Mr. Duterte na lingapin naman itong mga nurses natin. Magaganda naman sila eh. Mababait naman po ang mga ito eh. Di ba? At higit sa lahat, tunay po silang Pilipino.
na naglilingkod sa kanilang kapwa Pilipino. They are Filipinos, Mr. President. Hindi po sila ibang lahi. Hindi po sila estranghero. Hindi po sila... Ay, nako. Anyway, good evening muna. Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Miss Universe. Sabi po ni Miss Ma'am Eve Ramos. Ma'am Eve, magandang gabi po. Ha? Lilian Gabriel, a blessed Wednesday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Keep safe and healthy. More power po sa Your Honor, please. God bless us all. God first. Thank you very much. Josephine Roquero is watching. Ganon din po. O si Ma'am Lilian with all hearts. Ha? Ravenna Naya. Magandang gabi, Your Honor, Tata Ben Paipon. Good evening. Dan sharing kagad si Lilian, ha? Ang bilis-bilis, ha? Sana. Ganon din po yung ating mga nanonood sa ngayon. Share naman po. Oh. Jane Cruz, God bless po and more power to your program. Sabi ni Jane, Chincha Buste, good evening po, Sir Ben. At sa lahat ng patuloy na sumasubaybay sa Your Honor, please, sa buong BSCC. Chincha, thank you very much and good evening at sana nasa mabuting kalagayan ka sa mga panahon na ito. Ma'am Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben. Paipon and Miss Universe, God bless po and stay safe. Ayan. Thank you very much. Okay? Ravenna Naya, shout and Annalie Gandesa. Ayan, Annalie Gandesa. Sherdan po. Wow, si Ma'am Chincha. Thank you very much, Chincha. Lilian Gabriel, shout out. Arman Kuban is also watching. Good evening. Dionisio Paras, Mr. Paras, good evening, Sir Ben Paipon. At sa lahat ng Your Honor, please. Yan, thank you very much. Susana Udin, sabi ni Ravenna Naya. Magandang gabi po. Annalie Gandesa, more power po to your program, Your Honor, sir. Ayan. Mel Rodelio Militante is watching. Ravenna Ginger Mir, Lemon Kiss. Langya talaga ito, ha? Eve Hunatas. Ganon. Jenny Bricky Soldivella. Hello po, sir. Good evening po. Ayan. Thank you very much, Ravenna. Maraming salamat. Tawagan mo lahat yung mga kabarkada natin dyan, ha? Okay? Joan Soto Moffett. Oh, good evening. Joan. Ganon din si Annalie Gandesa says, good evening, everyone. Jenny Bricky Soldivella. Ayan, hi po, Ma'am Lilian. Good evening po. Okay. Ravenna Nea, Maria Taro Cruz. Nako, lahat na ho yata ng kabarangay nakuha na ni Ma'am Ravenna. Thank you very much, Ma'am Ravenna. Magandang gabi po sa iyo. Ganyan nga po sana para makinabang naman po yung mga kababayan natin. So many people do not know na meron tayong programa na ganito. And siguro responsibilidad na rin po natin kung inaakala po ninyo na nakakatulong po sa inyo ang ating programa, please share our program and mag-subscribe na rin po ninyo. Ang programa po natin dito sa BSCC, Broad Streamcast Communicators, para mapanood din po ninyo ang iba pang mga programa dito sa ating platform. Okay? Good evening po, Sir Ben. Watching po, sabi ni Josephine Taledillo. Eden Pedro Alves is watching from Tugigaraw, Cagayan. Classmate, good evening. Ravenna Naya Maylene Kalumpita Saladero. Good evening, sabi ni Ravenna. Okay, Maylene. Lilian Gabriel, thank you po sa shout out nyo. Mami Naya Ravenna. Annalie A. Gandesa at sa mga sharer. God bless us all, sabi ni Lilian Gabriel. Good evening, Ivy Tragona, sabi ni Ravenna. Okay. Josephine Roquero is already watching the program. Ma'am Jo, good evening. Good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, please keep safe, your family, and take care of your health. God bless always. God
first. Okay? Jenny Bricky Soldivela. Hi, Annalie A. Gandesa. Good evening. Okay? Rogelia Butron Dino. Ayan, sabi ni Ravenna, magandang gabi po. Ayan. Joe Robert Ariraw from Calayan, Cagayan. Joe, naimbag nga rabi Sir Ben Paipon. Pakinggan po ninyo ang report ni Joe Robert Ariraw mamayang alas 9 ng gabi. Okay? Mel, buenas noches, Senyor Ben. Y que Dios bendiga así como aquellos que escuchan y ven su programa, su honor, por favor, your honor, please. At talaga ito si Mel, ang daming, talaga linguist talaga ito si ito si Mel Rodelio Militante. Rogeny Ravenna, magandang gabi, sabi ni Ravenna Naya. Good evening. Armando Buddy Badillo is also watching, my friend from Moret, Sampaloc, Manila. E paano pa? Watching na rin po si Ginoong Perfecto, Perry T. Bordalio. Gandang gabi, Padre. Good evening. Angel Panuda. Hello, good evening, Kuya Ben. Magandang gabi po, Ma'am Angel. Anil Res, Pabilo, Lep, Pellejo. Siguro. Talaga, bakit nyo binabaliktad kasi? Okay. Maraming salamat, Anil Res. Cheryl na. Okay. Good evening, sabi ni Ravenna. That means the problem is with the LGUs, sabi ni Mel. Tama po yun. Yung LGUs tungkol sa mga nurses. Pero alam mo, Mel, this is a directive coming from the President. I wonder why LGUs can disobey or not implement a directive coming from Malacanang. Bakit to? Dapat ang Malacanang may oversight ho dito, ika nga. Dapat, alam na nilang lumalabag po ang mga LGUs sa mga direktiba ng Malacanang. Bakit hindi po nila pagsabihan? Bakit hindi po itinutuwid ng gobyerno natin ang dapat pong ituwid? I cannot accept the fact that a directive of Malacanang could be disregarded by anyone because this is the law. He is the President of the Republic of the Philippines. Otherwise, maliban na lamang po mga kababayan, kung talagang ang tingin ng mga LGUs, nagbibiro lamang po, Pangulo, wag ho ninyong sundin yan. Yan ang masakit ho. Baka napagkamalan ho ng mga LGUs na nagjo-joke lang ho ang ating Pangulo. O kaya pabago-bago ang kanyang desisyon. Wala kasing walang kapanatagan ang desisyon ng ating Pangulo. Ngayon magsasalita ho. Today, bukas, iba na po ang sasabihin. O kaya merong magpapaliwanag, iba po ang ipapaliwanag. Nandiyan naman po yung spokesperson po niya na nakahandang baluktutin ang anumang naunang sinabi po ng Pangulo. So, maybe, pero hindi ko mabile-blame ang mga LGUs ho. Kung ang paniwala ho niya, nag-joke lang Pangulo, o kaya babaguhin na naman po ang kanyang desisyon. This is the problem with the President who has no consistency at all. Yan ang problema po, mga kababayan. Yan. And, ang nagsasuffer po dito, ang ating pong mga nurses Naawa ho ako sa kanila sapagkat frontliner po mga ito. The government needs their services more than anybody else. Sa ngayon ho, mga kababayan, na sumisirit po ang COVID cases, their services as frontliners ay napakahalaga. Pero bakit po ayaw pa rin lingapin ang kanilang pangangailangan ho naman? Bakit sila pa rin po ang tinitira ng ating gobyerno? Pagbabawalan po silang lumabas ng ating bansa, ayaw naman itaas ang kanilang sweldo. What the hell is going on? Ano po ba ito, mga kababayan? Wala na po bang pangangailangan ng ating mga teachers at iipitin ho natin sila kahit
labag sa kanilang kalooban. Eh, akala ko pati bakuna. Ha? Pwede hong mamili ho sa bakuna. Eh, bakit ho yung trabaho po, mga kaibigan? Kung gusto ko magtrabaho abroad, bakit mo pipigilan? Bakit mo ako pipigilan? Why? All the others can go anywhere they want. Bakit ho ang ating mga nurses po? Ito ho yung mga naghihirap dito po sa Pilipinas, napakahaba po ang kanilang trabaho, yung oras, hindi sila makapagpahinga except during their yung free time. Napakababa ho ang kanilang sweldo. Pagkatapos, sila pa po ang ayaw payagan na makapagtrabaho abroad para kumita naman ng sapat-sapat para sa kanilang sariling pamilya. Where's fairness here? Nasaan po ang hustisya ho dito, mga kababayan? Mel, again, kung ang palasyo ay nagbigay ng direktiba, sa tingin ko dapat everybody should follow, should obey. Kasi batas mo ito eh. Direktiba po ng Pangulong Duterte yan. Maliban lang kung yun ang sinabi ko kanina, nagjo-joke at ang tingin ng mga LGUs, nagjo-joke ang Pangulo. O kaya hindi seryoso sa kanyang ginagawa. Kaya nga, hindi po sinusunod. Ito ang problema. Problema na po. Di problema na ng Pangulo yan. Di ba? Pero even then, my friends, once a directive is issued, whether he's joking or not joking, bahala na po na i-interpret po ng mga kinukulan kung meron pong pag-joke o hindi. Sundin mo muna. Obey first before you complain. Di ba? Obey first before you complain. Ravenna, Naya, Dan sharing, sama din, that's been, sabi po ni Ravenna. Thank you very much. Sir Rufino Pablo Tataping, magandang gabi po. Oh, good evening. Okay. And Evangeline Celetaria, magandang gabi po, sabi ni Ravenna. Patas Balita, ay magandang gabi, Padre. Patas Balita. Mercedes Ong, Sir Mel, di ba pwede magsalita ka ng Tagalog? Kasi dito po tayo sa Pinas. Kasi ako marunong mag-English at Arabic. Matatas po ako dyan. Ayan. Mel, baka naman pwede bigyan mo ako ng greetings in Arabic para ma-translate po ni Ma'am Mercy Ong. Bernard Founder Minyosa is watching. Good evening, Bernard. Kumusta ka na? Ha? Good evening. Nelly Rob Walker Angeles. Ayan, Nelly Rob Walker Angeles. Magandang gabi po sa atin lahat at sa iba't ibang parte ng mundo. Just watching now from here in Hong Kong. Wow! Alam niyo, naihahambing ko ang Hong Kong ngayon dito sa bansang Pilipinas. Kung hindi po tayo magbabago ng ugali natin, we will have the same predicament of those people in Hong Kong, yung mga residents, nationals ng Hong Kong. Bakit? Wala na po silang kalayaan eh. Ha? Ang pinaglalaban po nila ngayon, kalayaan, freedom, democracy. Okay? Ravenna Naya, Pilipinas, and OFW Tataben, kasama na iyan. Oh, tama po. Okay? They are watching you, mga OFWs. Oh, talaga. Yung mga overseas Filipino workers natin. Kung meron po kayo mga problema, huwag ko kayo magkatubili na mag-send ng message sa inyong mga kaibigan dito na nanonood sa ating programa. Okay? At sila po magpapabot dito. Ngayon, kung kaya naman po nyo mag-message sa amin direktamente, mas mabuti nga po para mas madali ang tugon ng ating Your Honor, please. We would welcome them. Hangad po namin na makatulong sa anumang problema na dumarating sa ating mga kapwa Pilipino, whether you are in the Philippines or anywhere else in the world. Ravenna, tell our friends, tell your mga kababayan na nagtatrabaho po sa iba yung dagat. Okay? Tell them. Ito mga teachers nga natin, mga
nurses ho natin. Nandito pa nga sa Pilipinas eh. Tinutulungan na ho natin kahit papaano eh. Kasi hindi ko maintindihan bakit sila nagkakaproblema sa kanilang sweldo. Samantalang ang ibang mga manggagawa sa ating gobyerno, sa mga hospital, magaganda ang sweldo nila. Bakit yung mga nurses ho natin? Ang liliit. Binabati ko lahat. Sabi ni Nelly Rob Walker Angeles na taga Isabela. Taga Isabela pala ito si Nelly from Hong Kong. Isabela, lalong-lalo na po sa amin sa Minagbag, Quezon, Isabela. Newbie po ako dito. Okay. Ingat and God bless us all. Bago lang po siya doon sa Hong Kong. Okay? Mga nakailang buwan ka na dyan, Nelly. Mag-ingat-ingat ka. Take good care of yourself. Trabaho lang muna. Focus sa trabaho. Saka na lang po yung lakwatsa. Okay? Ravena Naya Tess Gatchalian. Kilala ko ito Tess Gatchalian, Ravena. Ma'am Ravena, kilala ko si Tess Gatchalian. I don't know if ito po ang binabati mo siya ngayon, okay? Tess Gatchalian. Ganon din po si Nanette Carillo. Binabati po kayo ni Ravena Naya. Lita Rial. Good evening po, Tata Ben. Yan. Sir Ben, sabi ni Patas Balita, malawakan daw ang brownout next year, 2022. Siguro, Sir Ben, mag-election na. Kaya mawawala na naman ang power. Nako talaga. At all cost, Alam po ninyo sa akin, mga kabayan, pagka napahintulutan mag-brownout, all the suspicions will be there. Dadayain po ang eleksyon. Kung ako ang nasa kapangyarihan, I will never do that. Kasi ayaw kong may duda ang taong bayan na akong nanalo sa pamagitan po ng daya. At least, kung mandadaya man ho ako, ito, tandaan ninyo mga kaibigan, kung mandadaya naman ako, hindi naman yung garapal. Naintindihan po yung ibig kong sabihin. Ang brownout po, nagpagpapahiwatig na may gagawin na hindi tama. Kasi nasa kadiliman ho tayo eh. Ang suspicion na yan, bolstered by the fact that there should be no brownout. Sapagkat wala naman pong dahilan ng brownout. Bakit magkaka-brownout? Di ba? Nagkaka-aberya planta. They have the whole year na gawin pong efficient and smooth na tumatakbo ang ating mga power plants. So there is no reason kung bakit magkaka-aberya on election day. So uulitin ko po mga kaibigan, sana ho matauhan po yung mga nagbabalak na mandaya sa eleksyon. Huwag ninyong gagawing mag-brownout po on election day sapagkat the suspicion will be great. Ang sasabihin ng tao, daya ninyo. Kung mandadaya ho kayo, huwag pong garapal. Gumamit po kayo ng ibang paraan na hindi po paramount ang suspicion ng taong bayan. Otherwise, mag-welcome mga ito. Paano ang gagawin ninyo kung ang taong bayan? Hahabulin po kayo. Katulad po ng ginawa po sa diktador nung panahon ng diktadurya. Hindi po ba? Malayo po ba mangyari? Hindi po. Kasi ngayon po, mga kababayan, ang taong bayan is fed up with this administration. People want change now. Pagkatapos, gagawin mong, bababuin mo ang eleksyon, hindi papayag ang taong bayan o dito, mga kababayan. Hindi po papayag ang taong bayan. Sisindihan mo lamang yung galit po ng taong bayan. At pagka nagningas po yan, delikado ho. We might have a conflagration in the country. And that could be very difficult to handle. Naintindihan po natin ng ating mga kabayan, lalong-lalo na siguro yung nasa administrasyon. Ulitin ko po, kung magdadaya po kayo, gumawa kayo ng paraan na hindi naman po obvious. Alright?
Patas, huwag kang mag-alala. Bahala ho sila kung gagawin ho nila. Because they can do it. Ngayon pa lamang ho, mga kaibigan, at ginano ninyo, nagkaka-brown out na po eh. Kasi hindi po nila inaasikaso. We have a Secretary of the Department of Energy that is more focused now in electioneering than aayusin po yung mga power plants po natin. O, di po ba si Mr. Cusi nandiyan sa PDP laban? O? Nakakahiya po, mga kababayan. Nakakahiya talaga. Itong ginagawa ng nasa administrasyon. Para bagang kailangan nilang yung bang magkampanya na ho, magsimula na ho sila magkampanya dahil matatalo sila talaga eh. Oh, matatalo na talaga ang mga ito eh. So they are now frantic. Yung bang natataranta na rin ho ang mga ito. Ayan ako talaga. So, Patas, huwag kang mag-alala. Don't ever, I strongly believe na hindi nila gagawin yan. Kasi pag-iinalaan po sila ng taong bayan na talaga merong masamang gagawin pagka nagkaroon ng sunod-sunod na brownout on election day. Okay? Meron gagawin ng administrasyon na hindi ka nais-nais. That would be very, 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 very bad in the minds of the Filipino people. Andrew Neo is watching. Magandang gabi, Andrew. Santa Katabay is also watching. Naimbag Garabii. Sir Ben, Naimbag Garabii met. Apo, Santa Katabay. Ganon din po si Ravenna ulit. Ang dami talaga. Kabarangay talaga ito, Ravenna. Ernie J. Lance. Mueller. Wow, taga saan po kayo ito? Good evening, Ernie, sabi ni Ma'am Ravenna. Armando Buddy Badillo. Good evening, pare. Ganyan talaga ang palakad, palakad ni Digong. Puro salita lang, kulang sa gawa. Sinasabi ni Roque, maganda balita. Permado ng presidente ang mga ayuda. Wala namang ibinibigay. Oy, ito masakit to dito, mga kababayan. Wala na tayong aasahang ayuda ngayon. Kasi tapos na ho ang sesyon. Magbabalik lamang po ang Kongreso sa after the State of the Nation address. Ho? And pagkatapos mo nun, election campaign na ho. Magpa-file na po ang mga kandidato ng Certificate of Candidacy. When that happens, wala ka nang makitang congressman o senador sa Senado o kaya sa Kongreso. They will be all over the Philippines. Nagra-round na po sa kanilang mga voters. So itong Bayanihan 3, mukhang tapos na ho ito eh. Unless, ito ho, mga kababayan, unless our President certifies it as urgent. Ang Pangulong Duterte lamang po ang pwedeng bumuhay dito sa Bayanihan 3. Ayuda para sa ating mga mayan sa panahon ng pandemya. Ito'y karagdagan. At kailangan po ng ating mga kababayan. And I'm wondering, bakit po ang ating Pangulong Duterte ay hindi po inaasikaso ito? O baka naman gusto nila mangyari, yung Bayanihan 3, before the filing of certificates of candidacy, doon lamang po pipirmahan. At doon lamang po ipapasa kasi ang Senado na lamang po ang a-action dyan na ipasa na po ng House of Representatives. So it will be a matter for the Senate to take this up. And it will not be difficult siguro na ipasa po ito sa Senado kung gusto nila. Ngayon, tiyempo ho, election campaign period na po yan. October. So, kung kayo po yan nasa administrasyon, di tuwa-tuwa na po. Abot tenga, magkabilang tenga ang ngiti ng mga politiko under the administration ng Mr. Duterte sapagkat
all the money they have, they need for the elections to win, to win in the elections, nandiyan na po sa kanila. Billions of pesos, 401 billion pesos ito, mga kababayan. At pagka ikaw naabutan, tsaka yun, then, halika dito, ibibigay ako sa iyo. Ano yan, Senador? Congressman, ano po yan? Halika nga, may bibigay nga ako sa'yo, wag ka nang papalata. Alam ko ba, galing kang leader dito sa inyong lugar. Pare, pasensya ka na dito. Ano ito, sir? Basta't sa iyo yan. Wag mo lang akong kalilimutan. Tulungan mo naman ako sa election. Ganun po ba, sir? Tinitignan ni Ben Paipon. Kung malaki yung binigay. Malaki yung binigay. Opo, sir. Opo, sir. Kayo po Kayo po. Ako, napakabuti niyo, sir. Ako na bahala ho sa inyo dito sa aming lugar. Hindi alam ng kanyang mga kabarangay na nalagyan na po si Ben Paipon. Nangangampanya na po. And that could happen. Diyos ko po mga kababayan. Sana po, wag ko tayong padadala sa ganitong uri ng kampanyahan noong mga nakalipas sa mga panahon. Ito po ang kalakaran. Pera-pera. Sana ho, maiwasan na po natin ang pera-perang eleksyon itong darating na 2022. This will spell doom for all of us. Tandaan po ninyo, nakaamba po ang mga komunistang in-check. Sasakupin na po tayo dito sa ating bansang Pilipinas. They are already here, courtesy of this administration, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Wala naman pong iba na nagpapahintulot na sila po ay nandito na, kundi ang ating Pangulong Duterte. Kung ayaw ng ating Pangulo, ang mga komunistang in-check, di pinalayas na ho yung mga nandiyan sa West Philippine Sea. Bakit po tinanggap yung mga pogo-pogo players? Nilegitimize pa po ang kanilang operations dito. They can now act like Filipinos in the Philippines, my friends. Oh my goodness. Yan, mas mahal po ng Pangulong Duterte ang mga komunistang in-check. Tandaan ho ninyo yan. Kaysa kanyang sariling mga kadugo at mga kababayan. Kanya ho, yung ayuda na sinasabi ni Buddy Badillo, kalimutan na ho ninyo yan. Pero baka sakali itong eleksyon. Pero kanya-kanyang diskarte ho yan. Kung magaling ho kayong medyo kumalabit sa inyong congressman, at mangangako ho kayo na kakampanyan niyo siya, ay nako talaga naman ho, mga kababayan. Magkakapera din ho kayo. Pero ang kapalit po niyan, another 6 years of hardship. Nasa sa inyo po yun, mga kababayan. Nasa sa inyo na po yan. Because, ang pagboto po is a matter of choice naman. Mandato ho para sa atin lahat na bumoto. Pero hindi po tayo minamanduhan na ito ang iboto mo. Di ba? Matter of choice po yan. Alex Aquino, di ba, Padre? Hindi naman po tayo tinuturuan kung sino talagang iboto natin. A matter of choice for every individual voter po yan. Okay? Pero mandato po sa atin ng ating saligang batas na tayo po ay bumoto tuwing merong halalan. Yan. Yan po ang kapangyarihan ng taong bayan na pumili ng karapat-dapat na manunungkulan sa ating gobyerno. Alam ni paring Alex Aquino yan, Padre. Ganon din po si Mon Naral, who is watching now from Canada. Mon, magandang gabi sa iyo at ako'y namimiss na kita dito sa Pinas. Alright? Mabuti ka pa, nandyan ka na. Easy ka na lang dyan. Okay? Sabana Iloilo Online Group from Ravenna, Naya. Magandang gabi po. Sabi po ni Ravenna sa mga Sabana Iloilo Online Group. Ayan. Sana ho, hindi kayo ma-online loan sharks. Alam po ninyo, pagka nakakarinig ako ng online ho ngayon,
Iba na po ang pumapasok sa isip ko eh. Maalaala ko yung mga online loan sharks. Yung mga biktima ng mga loan sharks. Grabe talaga, katulad ni Lisel, Lisel, si Sanaliv Villenas, Lisel Villenas ito. Binaliktad mo talaga ang pangalan mo, Lisel, watching from Lukban, Quezon. Dionisio Porras, good evening. Ang LGU, dapat sa inyo hindi puro yes sir, ng yes sir sa Pangulo. Kung alam ninyong mali, mag-no naman kayo. Tama po si Mr. Porras. Pero yung no ng mga LGU sa directive ng Pangulo, maling no eh. Mr. Porras, maling no yung LGUs eh. Kasi, pabor sa mga nurses natin, yung direktiba ng Pangulong Duterte. Hindi nga sinunod ng mga LGUs. Kaya mga LGUs ang may problema dito. Di ba? Sinisikil ho nila ang mga nurses natin. Hindi naman po tama yan. Sanaliv, magandang gabi, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Lalong nagwapo at bumabata si Tata Ben. Bakit naman? Stay safe and healthy. I am doing that. Sanaliv, thank you very much. Jomai Maymar is watching. Good evening, Jomai. Elsa Bandoles Obana, good evening po. Tata Ben, God bless you po. Always. Delia Tenorio Balmores, good evening po, Sir Ben Paipon. Stay safe and healthy. Si Elsa is from Dublin, okay? Delia Tenorio Balmores, good evening po, Sir Ben Paipon. Stay safe and healthy. Okay? Ganon din po si Ravenna, shout out. Olive Patches. Olive, good evening from Ravenna. Ganon din po si Marco Remulla. What happened, Marco? Anong nangyari? Dondan Quartz. Lodi ng Bayan. Okay? Don, good evening. Dondan, good evening. Mercedes Ong, totoo po yan, Kuya Ben, noong panahon ni Marcos, basta nag-brown out, kinabukasan, merong patay. Ayan, yan ang masama. Di ba? Hindi lamang po patay dito ngayon, mga kabayan. Pagka nag-brown out, may panalo na sa halalan. Rafael Rocco, Dinglasan, ganun din po. Lodi ng Bayan. Ito na po yung mga Lodi ng Bayan. Kumusta na po kayo dyan? Ravenna Naya, okay? Elsa Bandoles, Umpana, tama po kayo dyan, Tata Ben. Masyadong obvious. Ayan, tingnan ninyo. Sumasang-ayon si Ma'am Elsa. Tama po yun. When you do something bad, don't make it obvious. Para hindi kayo papatayin. Kagad. Ayan ninyong hahabulin muna kayo, hahanapin kayo. Josephine Roquero, alam nyo po sir, hindi sila sport. Kaya sila nandadaya sa gobyerno. Gumagawa sila paraan para lang sila manalo. Anong silbi ng boto ng tao kung ang gagawin nila mag-brown out para mandaya? Unfortunately, ito po ang talagang isa sa mga paraan ng mga mandaraya. That is why people have to be very, very vigilant. Kailangan medyo ang taong bayan po, alisto palagi. We have not been doing this, for the past several elections already. Meron pong paggalaw, kaya lang hindi sustained. Hindi po yung talagang matinding bantay, Kasi yung iba naman natatakot talaga kasi kung talagang naramdaman mo, binabantayan mo sila, magkakagulo eh. Magkakaroon ng away, magkakaroon po ng barilan talaga eh. Now this is very dangerous talaga. Sabagay, fighting evil, hindi po pangkaraniwan ito. At wala ho tayong pinagpagpipilian mga kababayan. Kung ang demonyo na po ang kalaban natin,
let it be. Di ba? Hindi naman po pwede na ang demonyo po ang maghari po sa ating buhay. We cannot allow the devil to run our lives. Magagalit po ang Panginoong Diyos yan. Tutulungan naman po tayo ng ating Panginoon. No? Kung ang talagang kasamaan na po ang kalaban po natin, tutulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. All we have to do is to do what is right. Ang dapat lamang po natin gawin, yung tama at karapat-dapat. Okay? Tandaan po ninyo yung mga kaibigan. Sabi ko nga po the only reason why evil triumphs is for good men to do nothing. Yung bang wala tayong ginagawa. Ang kailangan ho natin, gumawa po tayo ng tama. Yun po ang antidote sa kasamaan. Try to do what is right. Try to do what is good. Okay? Josephine, Jo? Ayos ba yan? Ma'am Mercy, isinishare ko lang yung mga lengguaheng itinuro sa akin ng mga lolo at lola ko. Talaga, ha? Si Mel talaga. Lita Real, tama po, matatalo na po talaga sila. O yan, ha? Meron po tayong mga kababayan talaga who are really standing pat, ha? Na defend ang ating soberanidad. Hindi nating papayagan na maaga po ng mga komunistang inchik ang bansang Pilipinas. Hindi tayo papayag na ibibigay na lamang po ng sino mang pinuno natin, ha? Ang ating sariling bansa ho sa mga komunistang inchik. Yan lang naman po ang sumasakop po sa atin. Hindi pa po natin makalaban. Hindi pa natin malabanan, ika nga. Hanggat si Pangulong Duterte ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nanganganib po mga kababayan ang ating bansa sa kamay ng mga komunistang inchik. That is now a fact as we see it, as we observe it. Nararamdaman na po natin, nandito na po sila. Kaya nga, dapat ho, maputulo natin itong relasyon na ito ni Pangulong Duterte with that of Xi Jinping. Dapat maputulo yan mga kababayan. Kasi kung hindi po maputol ang relasyon ng dalawang presidente, komunistang inchik at ang ating pinuno, ay nako mga kababayan. Delikado po ang lagay po natin pare-pareho. Lita Real, tama po ba? Ha? Tama po ba? Ricky Tisoy, pare, good day and stay safe and strong. I am. Padre, I am. Ravenna Naya, Jane R. Judan. Magandang gabi, sabi ni Ravenna. Jane. Mel Rodelio Militante, Ma'am Mercy, tourist guide kasi ako Anong araw? Ayan, si Pare Mel, tourist guide, kaya nga marunong ng mga iba't ibang lingwahe. Patas balita, gumatang kate, danum, na nalamiis para lumamig ang pakiramdam. Ilocano ba ito si Patas? Akala ko Bisaya ka, partner. Gumatang kate, danum, para lumamiis ang pakiramdam. Okay? Patas balita, good evening my friend. Romy Caltuazon, ay, paring Romy, Bitwatch ng Broadstream Cast Communicators. Yan po, alas 12 hanggang 1:00 ho ng tanghali. Every day, Monday to Friday. Romy Caltuazon, good evening, my friend. Mercedes Ong, okay, Sir Mel, sorry. You is very talented man, but take good care of yourself. Dahil ang panahon ngayon, very dangerous. Di po ba? Tama po yan. Ma'am Mercy Ong. And so with all of you na nanonood at nakikinig sa ating programa, please, mag-ano ho tayo ha? Mag-ingat-ingat po tayo sa mga paggalaw po natin. Lilian Gabriel, para sa akin tataben, mas masarap pa sa pakiramdam yung hindi na nagsasalita pero ginagawa na lang
para po sa akin, kung meron po tayong maihahandog na kahit na konti sa ating kapwa, tayo na po ang gumawa. Ayun, sandali lang ha. At ayun, tayo na po ang yan, gumawa kahit po sa maliit na kaparaanan ng bawat isa sa atin. Simulan na po natin sa ating magsimula ang mabuting gawain na binilin ng ating Panginoong Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa. Kahit bunting tulong, magbukas palad na po tayo. Galing nito Huwag na tayo umasa sa ating gobyerno. Pagpalain po tayong lahat. Mabuhay po ang programa ni Tata Ben. Your Honor, please. Mabuhay po kayo. Isa lamang po ang pakiusap ni Ma'am Lilian. Let us, kung talagang sobra pa sa ating kinikita ho ngayon. So many of our brothers, so many of our sisters, yung mga kababayan natin, hirap na hirap talaga sa buhay. Madali lang naman po makita mga yan. Okay? Madali lang po makita. So, magkusa na po tayo. Try to extend a helping hand to everyone who needs help. Basta kaya din lang po. Okay? Basta kaya din lang. Well, hindi ko naman sinasabing ibigay po natin lahat. Di ba? Share what you really have. Yung po pwedeng i-share. Pero sabi nga po nila, sa pag-ibig daw, hindi totoong pag-ibig kung hindi mo nararamdaman na masakit na pala yun na ibibigay mo. Pero, subukan ho ninyo. Subukan ho ninyo, mga kaibigan. And see yung contentment, ipakiramdaman ho ninyo yung kaligayahan na madadama po ninyo. Kung nakatulong po kayo, na meron pong yun, naramdaman po ninyo na kailangan ko sana yun, pero mas kailangan po ng kapatid ko. Yun. Yung sense of contentment, yan po ang tunay na kaligayahan pagka naramdaman na po ninyong touch na po kayo ng Diyos at sinabing, Ben, salamat. Ang Diyos na po ang bumubulong mo sa inyo. Yan po ang tunay na kaligayahan. Sana maramdaman po ninyo. Jose Ramos Tabifranca. Good evening, Sir Ben. Your Honor, please have a good health. Stay firm. Keep up the good work. Stay safe. More power. God bless. Sana ganun din po sa iyo, Padre Joe, Mr. Tabifranca. Sana ganun din po ang sumapit po sa iyo. Ben Santos is watching. Good evening, Ben. All right. Nako, marami pa po ito. Mel, this is what other voters wait for every election. Ano? Per bag. Per bag. Pera, bigas, alak, at groceries. Per bag. P as in pera. Bag, bigas, A, alak, at groceries. Ayan. Alright, sa loob lamang po ng ilang sandali ho, mga kaibigan, meron tayong tatanggaping report mula sa ating kabayan po from Calayan, Cagayan. I think Calayan has already registered some COVID cases in the island ho, mga kababayan. Masakit ho ito sapagkat isla nga po ito eh. Dapat to, napangalagaan po ng mga kinukulan ang pagpasok ng mga hindi po taga-isla. Lalong-lalo na galing po sa mainland. Hindi naman po natin alam kung ito po ay may mga daladalang COVID cases. Ano po? Pero nakakapasok po sila eh. Kanya nagkaroon daw po ng COVID cases ngayon sa Calayan Island. Nakakalungkot naman po ito sapagkat ito na po ang sinasapit po ng ating mga kababayan dito po sa Calayan, Cagayan. Saglit lamang po mga kababayan na 5 minutes po.
makalipas po ang alas 9 ng gabi sa ating programang Your Honor Please. Okay? So, mamaya-maya ng konti, mapapakinggan po natin ang report ng ating kasamang si Joe Robert Ariraw, pagkagaling po sa Calayan Island. Okay? In the meantime, Jose Ramos Tabi Franca, Sir Ben, yung sinabi mo kagabi tungkol sa power supply, mukhang magkatotoo. Kasi napanood mi sa balita kanina, kung hindi raw masawata ito, may series of brownouts next year. Huwag naman sana itaon nila sa halalan. Kasi titiniyak mi sa iyo, ha? Ano ito? Okay, sandali ha. Tinitiyak ko sa iyo. Yan. Oops, sandali. Hindi ko mabuksan yung Seymour. Alright. Andaling, hindi ko lang mapindot-pindot pa itong ating cellphone sapagkat nandun po yung ating ang ating PA sa labas. So anyway sandali lang Joe, antabayanan mo at kukunin namin ang report mo at mapapakinggan namin ang report na manggagaling po sa Calayan, Cagayan. Alright mga kababayan, marami pa po tayong mga pag-uusapan dito. Pinagtatalunan po ngayon yung salitang epicenter. Sabi po ng mga dalubhasa, mga scientists po, ang Davao City po ang naging epicenter ng COVID virus. Ang sabi ng DOH, hindi. Wag ninyong sasabing epicenter ng Davao. Iba ang ibig sabihin ng epicenter. Ang epicenter lang naman ito na po yung pinakamalalang merong COVID virus. Lumalabas mga kababayan. Davao City is now, with the most number of COVID cases. So anyway, mga kaibigan at mga kababayan, ito na po ang report na sinasabi ko po sa inyo tungkol po sa COVID cases dito po sa Calayan Island sa Cagayan Province. Alright? Nasa linya na po natin si Robert Ariraw. Robert, Joe, magandang gabi. Good evening. Yes, magandang gabi kasama Ben. Ang ating report ay mula sa Cagayan Provincial Information Office sa bayan ng Calayan na nakapagdala ng dalawang bagong kaso ng COVID-19 na virus. Naitala sa bayan ng Calayan ang kauna-unang local transmission ng COVID-19 kahapon, Onyo 8, matapos makapagdala ng dalawang COVID positive cases ang nasabing island municipality ng Lalawigan. Ito ay kinumpirma mismo ni Mayor Joseph Chong Llopis ng Calayan sa panayam kanina sa CPIO Teleradyo ngayong Miyerkules kasama Ben, ika-siyam ng Hunyo. Ayon sa alkalde, isang SB member din ang nasabing bayan ang nagpositibo ng virus matapos itong mahawa sa isang bisita galing sa isang national government agency na nagtungo sa Calayan. Inakala lamang ng ginang na normal na lagnat lamang ito matapos mga bakunaan kontra COVID-19. Ngunit ayon sa ulat ay nagpatuloy daw ang sintomas. Ito kaya minabuti na itong sumailalim sa antigen test kung saan siya nagpositibo. Nahawahan din nito ang kanyang anak na kasama nitong dinala
sa sa pagamutan sa lungsod ng Tugigaraw para okay. Aha. So, Yes, kasamang kumusta? Meron na bang bakuna dyan, Joe Robert? kasamang Ben. Meron na bang mga bakuna dyan sa Calayan? Meron na kasamang Ben. Okay. Very good, very good. At yes, kasamang Ben, tuloy lang natin yung ating report kanina. Okay. Nahawan din nito ang kanyang anak na kasama nito nga dinala sa pagamutan sa lungsod ng Tugigaraw para matutukan. Ayon kay Mayor Llopis, ay naka-isolated na ang lahat ng primary hanggang tertiary contact ng mga nagpositibo sa virus. Dagdag nito, nakahanda ang dalawang isolation na facility ng Calayan oras na may dagdag pang magpupositibo sa naturang dito sa bayan ng Calayan. Anya-kanyang maglaman o naglaan ito maglaman ito ng 35 hanggang 45 katao at nakahiwalay din ang isolation unit para sa mga babae at lalaki. Samantala, sa ilalim na sa 14 days containment ang isla ng Calayan sa ilalim din sa skeletal workforce arrangement ang empleyado ng munisipyo nito at hindi papayagang pumasok ang sinuman sa isla sa loob ng 14 na araw kasamang Ben. Joe, yung bang nakahawa ho dito sa kabayan ho natin, galing po sa mainland? Yes, kasamang Ben, kasi ayon kay Mayor Llopis ay galing sa National Government Agency kasamang Ben. Oo, nabalitaan ho namin, correct me if I'm wrong, parang marami pong mga nagpunta dyan sa Calayan for different and various reasons, no? And mukhang walang health protocols na ginawa sa kanila. Is that correct? Kasamang Ben, pati all medyo choppy po. Oo, ang nabalitaan ho namin ay maraming mga dumating dyan na mga iba't ibang mga empleyado ng government agencies who have concerns also of Calayan, pero hindi sila dumaan sa mga health protocols, hindi sila dumaan, mukhang walang swabbing sa kanila eh. Yes, kasamang Ben, pero sa nakuha nating informasyon, sumailalim yung mga dumating noon ng rapid test or antigen test kasamang Ben. Okay. Anyway, kompleto po ba ang mga health facilities ngayon in case magkaroon ng surge ng virus sa Calayan? Yes, kasamang Ben, kasi sa kanina, sa panayam kay Mayor Llopis, may dalawang facilities na pwedeng Gamitin. yes, kasama nga Ben. Bale yung dating CSU, doon sa CSU compound dyan sa may barangay Magsidel at yung Kaniwara dito sa may barangay Dadaw kasamang Ben. Okay. So at least meron nang nakahanda, no? Mhm. Just in case magkaroon ng pagdami ng COVID virus sa Calayan. So how about the hospital? So yung mga nurses ho natin dyan, kompleto ba? Yes, kasamang Ben, pero yung yung mga nasa infirmary ngayon dito sa may Calayan nung kasi yung isang nagpositibo kasamang Ben nagpa-check up dun sa naturang infirmary kaya yung mga naka-duty noon siyempre saka yung nakasamang Ben Correct. naka-quarantine. Oo. Naka-quarantine sila. Oo. Oh, okay. Pero wala pang indication whether they are positive or negative. Wala pa. Yes, kasamang Ben, wala pa naman po. All right. Anyway, Joe Robert, thank you very much. Meron ka pa bang ibang impormasyon na gustong iparating sa ating mga kababayan? Okay, yan muna kasamang Ben mula sa Calayan Island, Joe Robert Ariraw, Nagulat. All right. Thank you very much mga kababayan. Napakahalaga sa akin itong report na ito from Calayan because I was born there. Nagkaroon po ako. Pero bukod sa lahat to, this is an island na napakadali naman po talagang ito eh. Kontrolin kung meron pong darating na sakuna. Kaya nga lamang ho, napasok po yata ng COVID virus po ito eh. Napasok na nga po.
at nadala na po sa mainland. Pagka sinabing mainland, from the island papunta na po dito sa probinsya, which is the capital, Tuguegarao City. Kaya saluhin mo dyan, Eden, classmate. Saluhin mo yung problema dyan na nanggaling po dito sa Kalayaan, Cagayan. John Robert Ariraw, maraming salamat po. Okay? Alright. 16 na minuto po makalipas ang alas 9 ng gabi. Mel Rodelio Militante, Josephine Roquero, and 6 others are watching the program. Sir Ben, pati si Senador Bani, nilait mag-aral pa daw siya. Como ba sir, mataas ang pinag-aralan niya, ganon na lang siya manlait ng kanyang kapwa. Ask me lang, Sir Ben. Alam mo, Mr. Tabi Franca, we always say, may edukasyon ka nga, pero wala ka namang pagiging tao. Walang kwenta ang edukasyon. Walang kwenta ang edukasyon. Ang dami pong mga naging pinuno na po natin at mga government officials. As a matter of fact, almost all of them, ay hindi ka naman po pwedeng maging government official kung hindi ka civil service eligible. Maliban lamang po sa mga politiko natin, you can run for office kahit wala kang pinag-aralan. Okay? Kahit maging pag-presidente, wala naman pong educational qualification ho dyan . So, hindi po pwedeng gamitin ho ito laban sa isang kakandidato na gusto maglingkod. Kayabangan na lamang po sa isang edukado ho, mga kababayan, na laitin ang walang masyadong pinag-aralan. Kayabangan ho yun, mga kababayan. Kayabangan po ng isang mal-edukado. Okay? Mal-edukado. May edukasyon, pero bad education po. Mas gustuhin ko pa po ang walang pinag-aralan na mukhang tao at umaaktong talagang tunay na tao ho, as a human person, kaysa yung edukado nga, kabit-kabit po ang kanyang diploma, nanggaling pa po sa mga matataas na mga pinag-aralan, pero wala naman pong good character. Wala naman pong moralidad. Ito po, sa kamalas-malasan po sa mga Pilipino ho, mga kababayan, ang namumuno ho sa atin ngayon walang moralidad ho . Walang talagang karakter na gusto maglingkod. Kanya itong si Manny Pacquiao, nilalait-lait lang po ni Mr. Duterte ito, mga kababayan. Pero alam po ninyo, siguro nga, nilalait po ng ating Pangulo sapagkat gusto niya maging presidente po si Manny Pacquiao. Okay pa sa inyo yan. Ay nako. Parang reverse psychology na ito. Reverse psychology. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, there is no sense para sa isang educated na maliitin ang kakayanan ng kapos sa edukasyon. Okay? Kayabangan po yan. Hindi po makatao ang ganong karakter. Kanya, Mr. President, bawiin mo po ang sinasabi mo. Okay lamang po pagsabihan mo yung sarili mong anak kasi may karapatan kang magsalita sa kanya. Okay? Anak mo yan . Pero sa kapwa mo, for that matter, if Senator of the Republic of the Philippines, Senator ito, binoto ng taong bayan po ito . And he is performing well in the Senate. Mas mabuti nga po ang performance ni Manny Pacquiao kaysa Mr. Bongo mo . Di ba?
tanungin ho ninyo ang mga taong bayan. Sino po ang mas magandang performance sa Senado? Manny Pacquiao o Mr. Bongo? O, ayan. Sige nga, mga kabayan, tulungan nga po ninyo ako magpaliwanag ho dito. Sino po ba ang mas magandang performance? Sino po ang talagang nakakaikot at tumutulong sa ating kapwa mamamayan sa panahon ng pandemya? Di ba? Anong ginagamit ni Bongo sa kanyang malasakit center? Hindi po ba? Pera ng gobyerno ho yan. Wala naman po siyang pera ho dyan. Sinakop nga po niya ang Philippine Charities of Stakes Office po. Hindi ka nang makahingi sa PCSO. May anak ko talaga naman ho. Manny Pacquiao is doing it on his own. My friends, mga kaibigan. Gumagastos po para sa taong bayan. Yan si Manny Pacquiao. Okay? Alright. Mercy Ong. Totoo naman po yan, kuyang. Mararamdaman mo na naman sa isang tao na naghihikahos. Kasi po, noong nasa Egypt po ako, meron bata nagtitinda ng arena para may pagkain sila. Noong binigyan ko ng pera yung bata, tuwang-tuwa siya. Kuya Ben, masarap ang pakiramdam kapag nakatulong ka sa iyong kapwa. Tumitindig po yung balahibo ko. Because I have experienced this myself, mga kababayan. Mahirap po talagang tumulong because you are going to part something of your flesh. Parang humuhugot ka ng balahibo, parang humuhugot ka ng ngipin mo sa iyong sarili para magkapagbigay ka lamang. Yung bang nararamdaman mo yung sakit din, di ba? Kasi kailangan mo din di ba? Pero sa pagka ikay nakatulong na naramdaman mo talagang you also need what you are giving, nakita mong nakangiti yung tinulungan mo. You feel differently. Makakaramdam ka ng ibang kaligayahan sa iyong sarili. And very few, mararamdaman po yan. Sapagkat marami din pong nagpapamimigay, pero sobra-sobra po sila So, hindi nila nararamdaman yung hapdi ng pumilas po sila sa kanilang sariling laman. Hindi nila nararamdaman kasi sobra-sobra po sila. Okay na lang, regular na po sa kanilang tumulong. Pero kahit po ganon, gawin pa rin ho natin, mga kababayan. This is how to please our Lord, ang ating Panginoong Diyos, sapagkat siya mismo ang nagsasabi po sa atin. Tulungan mo ang iyong kapwa. Okay? Alright. Earlier, sabi ni Mel, someone got one sack of novel books. There are 2 more sacks left with love stories, crime and detective stories. Ayan. Baka gusto nyo ng mga librong babasahin po. Love stories, detective stories. Meron pong 2 sako pa na nandyan po sa bahay ni parang Mel Rodelio Militante. Pare, paano ba makabahagi sa iyong mga reading books dyan? Let me know. Okay? Jose Ramos Tabifranca. Sir, nabanggit ni Pangulong Duterte, kaya pala hindi nila masasawata ang droga sa kanyang administrasyon. Yun pala, may slot na banggit niya ang 6 na general na nasa loob ng kanyang nasasakupan. Hindi ba siya ang ating presidente at siya ang commander-in-chief? Anyari, sir, ask me lang. Ayan ang masama dito sa ating Pangulong Duterte. Yung case na lamang po ng mga nurses po. Maganda po yung kanyang direktiba addressed to everybody, including LGUs.
Pero hindi sinunod eh. Kaya nagrereklamo po mga nurses po natin. Di ba? Dapat po mataasan ang sweldo ng mga nurses po natin. That is the directive of the President. Pero ang ginawa po ng mga LGUs, hindi po nila sinunod ang kautusan ng Pangulo. Ngayon, dito sa droga ho, tama po ito sinasabi ni Mr. Tabi Franca po, mga kababayan. Merong ilang mga general na nandyan po sa kanyang administrasyon, police at siguro ito'y militar ho. And the President knows their identity ho, mga kababayan. Kilala ho niya kasi meron siyang dossier eh. Meron siyang listahan po eh. Pero, tanong, ano ang dahilan at hindi po niya mahuli-huli? Ayan. Si Presidente lamang nakakaalam niyan. Pangalawa, alam po niya merong tarantado ho dyan sa PhilHealth. Corruption. Oh? Alam po niya eh. Pero anong ginawa niya? Wala. Bakit? Kakampi po niya eh. Anong klaseng presidente ito, mga kababayan? Sa droga, nagrereklamo siya. 6 na buwan lamang po nung pinangako niyang tatapusin niya, pero ngayon, mag-6 na taon na siya. Wala pong magandang result ng kanyang drug campaign. So, ano sabi niya? Nako, may mga general na nandyan. Hindi ko matinag-tinag. Ay, nako mga kababayan. Anong klaseng presidente meron tayo dito? Peke ho. Yung ganyan. Peke po. Nag-aastang matapang. Nag-aastang magaling. Edukado ho, mga kababayan. Edukado. Pero hindi niya ginagawa ang dapat niyang gawin. Anong tawag ho dyan? Bobo. Di ba? Hindi. Alam niyang gagawin niya pero hindi niya ginagawa. E di salbahe. Tama po ba? E sabihin po niya kung mali. Ay, naku talaga ho. Ako, sir, matanda lang sa akin ng 1 taon. Kasi 36 na mi. Ngayon, kayo naman 37, di ba? Kaya all-out support kami sa iyo, sir. 36 ka ba, Father? Oh, matanda pala talaga ako sa iyo. 37 na ako eh. Oo nga, pero alam niyo, sa bagay, hindi pa ako nakakaramdam, ha? Hindi pa po ako nakakaramdam na yung mga talagang medyo sumasakit ang balakang. Kasi medyo atletico tayo nung araw at medyo tinuloy-tuloy naman po natin ang yung mga pag-exercise, paglalakad-lakad, and so on and so forth. At ayos lang naman po ang buhay po natin. Kaya, ayun, ito ho, nakakapag-broadcast pa po tayo ng malaya. 36, 63 ha, talaga ha. Joe, bahala ka na dyan ha. Pagtulungan ho natin na magkaroon ng pagbabago. Ang PDP laban po natin, I think it will be used by politicians who have no love for their country but for themselves. Magagamit na naman po ang partido PDP laban ng mga taong, ay nako, mga kababayan, wala pong prinsipyo. PDP laban is a principled party ho. Kung titingnan ho natin, lalong-lalo kung nandito pa sana, kung buhay pa po sana ang naging author po at founder po ng PDP at saka yung laban. Pinagsama ho ito, Nene Pimentel at Ninoy Aquino. Pinagsama po ang dalawang magigiting ho nating mga leader ng bansa noong panahon ng diktadorya. Unfortunately ngayon, nag-iiba ho ang ihip ng hangin. Pero hindi naman po tapos pa ang laban. Huwag po kayong mag-alala. For as long as the Filipino people, habang ang taong bayan ay naghahanap po ng
pagbabago at kalutasan sa ating mga problema, meron tayong pag-asa. At habang gagampanan po natin ang ating mga tungkulin at pinapangako natin na gagawa po tayo ng tama at mabuti, takot ang mga masasamang elemento. Okay? Approve? Yan sir, sabi ni Joe, sabi Franca, yes sir, tayo ay may kasabihan. Madaling maging tao, pero mahirap ang magpakatao. Ayan. Yan ang hinahanap ko kaninang kasabihan ho eh. Kaya minsan, ang tao sa sobrang talino, nagiging bobo. Very well said, Padre. Very well said. Ulitin ko po. Ang sinabi po ni Ginoong Jose Ramos Tabifranca, yan sir, tayo'y may kasabihan. Madaling maging tao, pero mahirap ang magpakatao. Kaya minsan, ang tao sa sobrang talino, nagiging bobo. You said it very, very well, partner, ha? You said it very, very well. Beth Paipon is watching. Pamangkin ko ito. Nandyan po sa Babuyan Islands, okay? Mr. Dionisio Porras, Padre, masyado maluwag ang Coast Guard ng Pilipinas. Iba ito, ha? Dapat noon pa man, hinigpitan nila ng husto ang mga incoming international vessels, lalo na yung galing sa communist mainland China. Mr. Porras, meron tayong mga kaibigan dyan sa Coast Guard, Philippine Coast Guard. Magagaling yung mga nandyan sa Philippine Coast Guard. And they wanted to stop. Talagang gusto nila proteksyonan ang ating pong mga mangingisda ho eh. And part of their job is really to defend the integrity of the sovereignty of the country. Dangan nga lamang, partner, itong tunay naman nangyayari ho eh. Depende ho sa kanilang commander-in-chief kung anong gusto ng commander-in-chief. He always says, I am the foreign policy maker. I am your commander-in-chief. Itong mga sundalo ko, itong mga pulis ko, itong bansa ko, yan ang namumutawi sa mga labi ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Nakakaawa nga po ang ating bansa sapagkat we have developed a president na makasarili ho eh. Sa totoo lamang po mga kababayan, siya lamang po ang akala po niya sa sarili niya. He has all the answers to the problems of the country. Say, Mr. President, nobody has the monopoly of public service. Nobody has the monopoly of intelligence. Nakalulungkot po eh. Magpakatao ho kayo. Sapagkat yan ang tunay na leader. Marunong maging tao. Marunong magpakatao. Tama po ba, Mr. Porras? Tabifranca, Mr. Joe Tabifranca, tama po ba? Tama. Sapagkat sabi po ni Mr. Tabifranca yan eh. Literal, siyempre ang pambansang kamao, tatabin. Ayan, meron pong taga-suporta si Manny Pacquiao kay Lita Real. Okay? Antay-antayin po ninyo, antabayanan po ninyo si Tata Ben. Talagang magtatapat din po si Tata Ben sa tamang panahon. Okay? Pagka meron ng election period, baka sakali, meron na po kayong malalaman kung sino po ang tatangkilikin po natin. Okay? But in the meantime, mag-aral po tayo mabuti. Magiging mapanuri po tayo. Let us try to gather all the information we need para magiging buo ang ating kaalaman sa mga iba't ibang gustong komandidato. The wannabes is particularly
eto mga pang-pangulo. Marami po sila eh. Ha? The opposition party have 7 candidates na po, probable candidates for president. And so with Malacanang, meron din po silang ganong karaming mga wannabes for president. Lahat ng mga yan, meron naman talagang katangian po, mga kababayan. Pero suriin po ninyong mabuti at wag na po tayo magkakamali sa pagpili. Oh? Wag po tayo magkakamali sapagkat one more mistake and we are doomed. Okay? Medyo mabigat-bigat po ang kalagayan nun natin. Ito tingnan nun ninyo, ayuda lang. Ayuda lamang po mga kababayan. Ipapasa na lamang po ng Kongreso. Maniniwala po ba kayo hindi alam ng Pangulong Duterte na hindi po naipasa ang ayuda 3, Bayanihan 3? Maniniwala po ba kayo hindi niya alam? Alam po niya yun. Estratehiya po nila yan. Very clear ho mga kababayan. Very clear. Gagamitin po nila ang Bayanihan 3 para sa halalan. Tandaan po ninyo yun mga kaibigan. At huwag po tayo mabubulag sapagkat ito ang gagamitin nilang panglangis sa mga butante. Pagka yan ay pinasa before election campaign period, tapos na ho. Yan na ho yun, mga kababayan. They deliberately did not pass Bayanihan 3 at a time when the Filipinos needed it most, mga kaibigan, sapagkat ang intention po nila ang personal. See? Kita na ho ninyo. Makita na po ninyo, mga kaibigan. Di ba? Napakaliwanag ho. Napakaliwanag po ang intensyon ng administrasyon nito. Nakalulungkot po. Nakalulungkot. Josephine Roquero, si Manny Pacquiao, may mabuting puso. Siya, ano ba nagawa ni Bongo? Di po ba? Ang dami niyang nagawa as caretaker of the president. Ito lamang po ang senador, mga kaibigan, na natutulog sa Malacanang. Katabi po ang Pangulong Rodrigo Duterte. Oh my goodness. Mel Rodelio Militante, it is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them. Oh, tama po ito mga kababayan. Magaling talagang mag-research. Ito si parang Mel. Ulitin ko po It is better to deserve honor and not have them than to have them and not deserve them. Kumbaga sa mga kababayan, itong honor na ito ay nauukol talaga para sa iyo. Pero hindi na ibigay. Okay? Hindi na ibigay. Pero yung kabila, honor na hindi mo naman deserve, ang ibinigay sa iyo, walang kwenta ho yun. Okay? Walang kwenta yung honor na yan. If you do not deserve the honor, then walang kwenta ho. Pero there are occasions when kailangan maibigay sa iyo ang karangalan, pero hindi po na ibibigay for some circumstances. Pero it's okay. Hindi naman po tayo nabubuhay po sa karangalan lamang. Okay? Pero matakot po kayo kung bigyan kayo ng karangalan na hindi naman po ninyo deserve. Diba? Wag po ninyong tatanggapin yung mga ganyan. Sapagkat may tawag ko dyan hindi bagay Hindi bagay. Okay? Thank you, Mel, for the reminder. Patas Balita.
Ako, ang gaganda ng mga comments po ng mga taga-subaybay po natin. Education ng iba, puro kalokohan. Ginagamit ang gulang at panglalamang sa kapwa. Mahusay sa pandaraya. Always remember ho, education is good and bad. You know why? Ang edukasyon, nakakatulong po para magkahanap buhay ka. Diba? Meron kang mas magandang oportunidad para tupdin ang iyong mga pangarap sa buhay. Edukasyon ho yan. At pagka nandun ka na, makakapaglingkod ka sa iyong kapwa. That's education. At dahil nakakapaglingkod ka sa kapwa, magkakaroon ka po ng commensurate compensation. Okay? So, from nothing, you get something through education. Pagka yan po ay minmaintain po natin, may edukasyon ka, nakakapaglingkod ka, kumikita ka naman pa kahit paano, yan po ang pinakamagandang edukasyon. Pero bad, mga kaibigan, bad ang edukasyon kung halimbawa, kabit-kabit ang diploma mo, nanalo kang congressman, wala kang nagawang mabuti sa iyong distrito. Pero lahat ng mga projects for your district nangungumisyon ka. Kung minsan, hindi nga natatapos yung project, nakolekta mo na ang buong budget. This is what is happening in almost all districts in the whole Philippines, mga kaibigan. Nakukupo po ng mga lawmakers natin ang budget. They handle the budget. They know how to handle the budget for themselves and not for the Filipinos. Ito po ay isang uri ng korupsyon. Ito po ay isang uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. And this is what is happening even today, until today. This is the bad part of education sapagkat ginagamit po ng isang lawmaker ang kanyang natutunan sa eskwela sa masama. Kanya, kung papipiliin po ako, mga kabayan, ng isang leader for this coming election, sa totoo lamang, I would rather go sa isang kumakandidato na kapos sa edukasyon kaysa yung super talino. Yung mataas ang pinag-aralan. Parang yung dating prosecutor. Ang yabang. Not necessarily na I am for Manny Pacquiao, but you know, ilang beses ko na rin pong nabanggit po dito na iba po yung karanasan ni Manny Pacquiao po. Sa akin po yung tingin ko po dun sa kanyang tinatamong karangalan, at karangalan po ng ating bansa was not of his own making. Pero talagang may basbas po ng ating Panginoong Diyos. At sa tingin ko, meron pang plano ang ating Panginoong Diyos para kay Manny Pacquiao. I do not know what is that. And hopefully, mabasa po natin yan, mga kababayan. Sana po, mabasa po natin yan. Ganon din po si Ma'am Leni Robredo. Alam po ninyo si Ma'am Leni Robredo. Very soft-spoken. Asawa po ng tunay na tagapaglingkod
mayor po ng Naga and then naging Secretary of the Department of Interior and Local Government. Namatay po sa eroplano. Hindi ko alam kung anong nangyari po sa kanya. Some say mayroon pong sumabutahe sa kanyang eroplano, pero there was no real investigation as to the cause of the airplane, yung pagbagsak ng eroplano. But be that as it may, natulak ho si Ma'am Leni Robredo sa isang posisyon that probably she never dreamt of, in the same manner that Manny Pacquiao never dreamt of becoming a president. It was never in his dream. My friends, sa totoo lamang po, gusto lamang po ni Manny Pacquiao magboxing para may makain. He never dreamt of having 8 division championships, belts, mga kababayan. But it was given to him by God. And God rewarded Leni Robredo, the vice presidency, over and above the son of a dictator of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, kita ho ninyo, mayroong pong basbas ang Panginoong Diyos sa kanilang ginagawang paglilingkod sa ngayon. Sa kanilang mga natamong tagumpay, kasama po nila ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat wala naman po silang criminal activities so far. Wala naman po tayong nababasa na kanilang niloko, pinagsamantalahan ang kanilang kapwa. All that we read from these two politicians now, Leni Robredo and Manny Pacquiao, mga kaibigan, nakabubuti sa ating mga pamamayan. Naglilingkod po sila ng totoo sa ating mga kababayan. Bahala na po kayo. Mamili po kayo, mga kababayan. Suriin po ninyo. Maybe they are not the only ones. Haring hindi lamang po sila. Ngayon nakikita ko kasi, iba po yung kanilang posisyon sa ating lipunan po sa ngayon. Leni Robredo never dreamt probably of becoming the Vice President of the Republic of the Philippines. Hindi siya politiko. Pero something went right. At siya po ay inihalal ng bayan. Manny Pacquiao never dreamt of becoming a senator. But he is now a senator. And he now sees the opportunity that he could be the President of the Republic of the Philippines despite lack of education probably. Pero hindi ko naman nakikita yung kakulangan ng kanyang edukasyon. Marunong naman po magsalita na ng English. Marunong po makipagbakan na ho sa Senado. Pagtatanggol po niya ang kanyang mga bills. Di ba? Nakikita na ho natin yung transformation po ni Manny Pacquiao. Why? Because galing po sa Diyos ang kanyang gift. Ganyan din po si Ma'am Leni Robredo. Di ba? So, ito mga kababayan. Surino natin ang ating mga wannabes for President and Vice President. At isulong po natin ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Okay? Patas Balita, I like what you said. Education ng iba, puro kalukuhan. Ginagamit ang gulang at panglalamang sa kapwa, mahusay sa pandaraya. That is the part of a bad education. Tama? Okay? So, Patas is watching. Antonio Salao. Kuya Ben, gandang gabi. Pondo ng PCSO ang ginamit ni Bongo sa mga malasakit center at si Philip Salvador at Robin Padilla ang ginagamit niya sa mga ospital sa probinsya kapag may binubuksan na ito? Andali Nasaan na yun? Ayan. Binubuksan na ay sus. Okay.
center, Malasakit Center, ayon sa Intel Group ng mga kapitbahay namin. Tingnan nun ninyo mga kababayan, Robin Padilla at Philip Salvador. Alipores ni Mr. Bongo. Kayo na ho, ang hatol dyan. Mel Rodelio Militante, tatabin, education as for its objective the formation of character. That's correct. Sa totoo lang, that is the good part of education. Your character is formed. Nagkakaroon ka ng ano bang character sa Tagalog? Will somebody please help me? Ano ba? Ugali? O kaya ano bang character sa Tagalog? Anyway, ito ho ang tamang edukasyon. Yung character ho natin ay nagiging mas tama. Na natututunan ho natin ang nakikipagkapwa-tao. Okay? We do not consider the other person as an animal. Hindi po natin nilalait, hindi natin nilalamangan. Kung hindi, kapantay po natin siya. No matter the educational attainment, ganun po dapat ang taong may edukasyon. Character is formed. Tama ka dyan, paring Mel Rodelio Militante. Education has for its object the formation of character. Will somebody please give me the right translation of character in Tagalog, please? Relax lang po, sabi ni Ma'am Mercy. Kuya Ben, hinay-hinay lang po. Puso nyo, huwag masyado magalit. Relax lang po. Hindi po ako nagagalit. Ito nga, natatawa po ako. That is my, that's my system. Pagka I want to stress on something, napapataas po ang boses po natin, which is just normal naman. Normal po yun, okay? Pero hindi po tayo nagagalit. Pero kung minsan, talaga nagagalit ako dahil masama na po ang nangyayari sa ating bansa. At kapag hindi pa po kayo naggalit, sa nangyayari po sa ating bansa, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam po ninyo. Okay? Alright. Chincha Buste, naniniwala po ako na kayang-kaya niyang papanagutin sa batas ang mga salarin hinggil sa droga kung gugustuhin ng presidente natin. Si Senador De Lima nga po ang bilis niyang naipakulong. Bakit ang ilan? Hindi. Nagtatanong lang naman po si Ma'am si Chincha Buste. Which is true, my friends. Kung gusto talaga ng Pangulong Duterte nalinisin ang ating bayan ng droga, yung talagang linis, starting from the top, yung mga drug lords, mga protector nila na nasa pulisya at militar, and government agencies. Kaya po ng Pangulo Kaya lang ayaw niyang gawin. Katulad dito, mga corrupt government officials. Anong sabi po niya? I will finish them in 6 months too. Yan ang sabi mo. Tatanungin ho siya ng mga media men. Sir, yung mga corrupt dyan po sa Kongreso, kaya ba ninyo? Ang sabi niya, hindi ko kaya yan. Bakit? Meron kaming separation of powers. Nakakatawa naman. Talagang may pinag-aralan nga ang ating Pangulo, Grabe na talaga ito. Chincha, pasensya ka na. Si Laila De Lima mga kababayan, nakakulong pa hanggang ngayon. Wala na, trump-up charges po ito, mga kababayan. Alam po ba ninyo, 6 na huwes na po yata nag-inhibit. Ayaw pong tanganan ang kaso ni Laila De Lima sapagkat ayaw nilang ma-pressure ng Malacanang. Kaya, bumibitaw po sila Yan ang tinatawag sa lingwahe ng mga hukom,
mag-i-inhibit po sila. Ayaw nilang hawakan ang kaso. Pero malapit na ho, makawala si Laila de Lima. Malapit na ho yan, mga kababayan. Okay? Chincha, maraming salamat talaga. Ayaw talaga ng Pangulo, walang magagawa. Pero this is the defining moments for a president. Yung mapatunayan po niya sa taong bayan na kaya niya magtanggal ng mga corrupt government officials. Lalong-lalo mga kriminal ho, mga kababayan. Kriminal ho yung mga involved sa droga ho eh. Non-bailable po yan. Pero ayaw niyang tanggalin sapagkat kakampi po niya eh. Pati mga drug lord kakampi. O hindi po ba may kumpare ho siya, Peter Lim ang pangalan. Hindi ko alam kung saan na nandun. Ni minsan ho, hindi ay nako talaga naman. So makikita ho ninyo mga kaibigan. Ang Pangulo ho natin eh. Basta't kakampi niya, pag kayo, relax lang kayo dyan. Pero kung kaaway, ay dilima ka, kalabuso ka. Oh, yung mga katutubo ho, mga kababayan, di ba pinakukulong ho niya? Di ba pinapapatay? Yung mga aktivista na nagsasalita lamang dahil meron silang masama ng loob sa ating pamahalaan. Karapatan naman po silang magpahayag ng kanilang damdamin. Anong ginagawa ng mga pulis at mga militar ho sa utos ng Pangulo? Ulihin yan! Patayin yan! O ayan, meron pang attrition law ngayon, ha? O nasa anti-terrorism law. Ha? Diyos ko po day. See? Ginagamit po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga ito to perpetuate himself in power. He does not want to accept it, but he is doing it anyway. Oh? Gusto niyang sabihin na, hindi naman ako ganyan eh. Pero ang totoo, mga kaibigan, he is perpetuating himself in power. Kaya sinasabi niya na naman ho ngayon, hindi na ako tatakbo, ayaw ko na. At pinagsabihan ko na si Sara, huwag ka nang tatakbo dahil hindi mo alam ang pagiging Pangulo. Napakagaling na ama. Napakagaling. Pero sinungaling. Ay, nako talaga na sinungaling talaga. Alam mo, Sir Ben, pangalawang buhay nami, ito, mamamatay man ako ngayon o bukas, okay lang, I'm ready to face it. Kung pwede lang ipagpalit mi ang aking buhay para lang mawala ang pandemic na ito, gawin ko alang-alang sa aking kapwa. Yan ang tama. Mr. Tabi Franca, okay? Ang galing nga. Pauwi na mi. Yung naiwanan ko, hindi na siguro laan kasi may buhay na siyang sarili. Tapos may pension pa yan, sir, ang katotohanan. Tama naman. Okay? And yan po ang mga hinahangaan po natin sa ating mga kababayan. Meron silang pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Congress does not make laws for the benefit of the people but for their own benefit. Ayaw nga nila ng death penalty. Sila ang unang bibitayin Mel. Ricky Tisoy is watching. Dionisio Paras. Kung ako naman, Sir Ben, ang nasa kalagayan ng opisyal ng Coast Guard, mas gugustuhin kong umalis sa pwesto kung Coast Guard, kaysa sundin ko ang makachinang utos ng presidente. Grabe ang ginawa nilang pang-aabuso sa WPS. Until today talaga, inaabuso na po ang Pilipino. Paring Ben, yan ang tinawag na takaw, karangalan. Sabi ni Buddy Badillo, Mel, I'm just a high school graduate, but what I have learned was not learned by other highly educated people. That is to be humane and love
my fellow human beings. Keep it up, my friend. Ricky Tisoy, he was forced to run because of what he sees by character. Ugali. Ayan, ugali ho. Character. Okay? Ugali. Lilian Gabriel, character. Tauhan. Main character. Bida. Okay nga. Chincha Buste, character. Katangian. O yan. O, salamat po Character means ugali. Pag-uugali, kaugalian, asal. Yan. Mel. Jose Ramos Sabifraga Serbin, ang character ay ugali o asal in Tagalog. Yan sir ang dapat natin makita sana sa ating mga leader by this time. Wala sila yan. Ang ginagawa puro panlalamang lamang sa kapwa. Merci Om, Kuya Ben. Good night na po sa inyo ni Madam. Ingat po palagi and God bless po. I think that's about it also for tonight. Sa lahat po na tumulong sa ating programa ngayong gabi. Thank you very much. See you tomorrow, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. At tabayanan na po ninyo si paring Doy del Castillo sa kanyang ngayon din po program. Hanggang alas 12 po siya ngayong gabi. Alright? Ben Paipon here, saying thank you very much. Good night, Mel. Thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody.